As you all know, last Wednesday po ay ninakawan po tayo. Sino po ang hindi nakakaalam na ninakawan po tayo? Sino ang hindi nakakaalam? So alam nating lahat. Sino nakakaalam ninakawan tayo? Akala ko walang magtaas sa kamay eh. Nung sinabi sa akin yan, siyempre, mahirap paniwalaan. So pinuntahan ko, nakita ko, wala nga yung motor nung aircon. First reaction, nakakapanlambot, di ba? Hindi mo lubos akalain na church pa ang nanakawan. Yung tahanan pa ng Diyos ang nanakawan. Sa isip ko, ang tapang naman ng mga taong yun. Diyos pa ang nanakawan nila. Sa tingin nyo ba hindi alam ng Diyos kung sino yung mga magnanakaw na yon? Alam niya, syempre. Di ba? Pero, bakit niya pinayagan? Kaya naman niyang pigilan yon, hadlangan. Pero bakit niya pinayagan? Nag-report sa pulis, sa barangay, and we all know, hindi na babalik yung motor na yon. How I wish, kahit hindi na maibalik yung motor na yun, makilala ko lang sino yung mga magnanakaw. Satisfied na ako. Papaano kung nahuli yung mga magnanakaw? Nahuli sila. Tumawag yung barangay, yung mga pulis, Pastor, nahuli na po namin yung mga magnanakaw. Ibinebenta po sa isang junk shop yung motor ng aircon ninyo. Ano ang gagawin natin? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Ito lang sa akin lang. Yung impression ng Panginoon sa akin sa nangyari. Although God could have prevented it, pwedeng pigilan ng Diyos yun. Yung dun pa lang sa bakod, sana natusok na ng bakal dun para di na ituloy. O kaya natuklaw na ng ahas dun pa lang sa sukal para di na tuloy. Pero bakit pinahintulot ng Diyos? Siguro, para sa akin lang siguro tayo maramdaman natin kung papaanong magalit sa magnanakaw. Yun ang initial reaction ng tao magalit sa magnanakaw. At marami tayong gustong gawin kapag nahuli sila or nakita sila o napatunayan na sila talaga yung nagnakaw. Napakadali para sa atin ang magturo ng daliri. Pero alam nyo ba, dito sa loob ng church, maraming magnanakaw. Yung sinabi ng Panginoon na sa isang linggo, 6 na araw sa iyo, yung isa sa akin. Minsan yung isang araw na yun, di pa natin nabibigay sa Panginoon. Ninakaw na natin siya ng oras. Yung nararamdaman natin sa magnanakaw, yun din ang nararamdaman ng Diyos sa atin. Dahil tayo, magnanakaw din sa Kanya. Yung ikapo natin, hindi natin ibinigay. Wala namang makakaalam. Pero ang Diyos alam niya. Napakadaling mag-pinpoint at magalit. Pero ang Diyos, ganoon din ang nararamdaman niya sa atin. Kasi nagnanakaw din tayo sa Kanya Binigyan ka ng Panginoon ng talent na inaasahan ng Diyos, gamitin mo para sa Kanya. To whom much is given, much is required. And yet, ginagamit mo yun para sa pansarili mo lang. Ninanakawan natin ng Diyos, ng glory. So kung ano yung nararamdaman natin sa magnanakaw, yun din ang nararamdaman ng Diyos sa atin. Instead na ituro natin ang daliri natin dun sa magnanakaw, tingnan natin ang sarili natin. Dahil mas marami tayong kasalanan sa Diyos kaysa dun sa taong nagnakaw na yon. Para sa akin, yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Bago natin siya husgahan, tingnan muna natin ang sarili natin. Now, I want you to open your Bibles
in 2 Samuel chapter 12, verse 1 to 10. Itong sinasabi niya, sundan nyo sa inyong mga paningin. And the Lord sent Nathan unto David. And he came unto him and said unto him, There were two men in one city, the one rich and the other poor. The rich man had exceeding many flocks and herds, but the poor man had nothing save one little ewe lamb, which he had bought and nourished up, and it grew up together with him and with his children. It did eat of his own meat, and drank of his own cup, and lay in his bosom, and was unto him as a daughter. And there came a traveler unto the rich man, and he spared to take of his own flock and of his own herd to dress for the wayfaring man that was come unto him, but took the poor man's lamb, and dressed it for the man that was come to him. And David's anger was greatly kindled against the man. And he said to Nathan, As the Lord liveth, the man that hath done this thing, shall surely die. And he shall restore the lamb fourfold, because he did this thing, and because he had no pity. And Nathan said to David, Thou art the man. Thus saith the Lord God of Israel, I anoint thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul, and I gave thee thy master's house, and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and of Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Wherefore, as thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight, thou hast killed Uriah the Hittite with the sword, and hast taken his wife to be thy wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Now therefore the sword shall never depart from thine house, because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Dumating si Nathan kay David. Meron siyang mensahe kay David. Ang sabi niya kay David, sa isang syudad ay mayroong dalawang lalaki. Isang lalaking mayaman at isang lalaking mahirap. Yung lalaking mayaman ay napakarami niyang kawan ng mga tupa at mga bakahan. Pero yung lalaking mahirap, wala siyang kahit anuman, kundi isang babaeng tupa lang. Na kanyang binili, inalagaan, pinalaki, kinakain ng kanyang pagkain, umiinom sa kanyang inuman, katabi niyang natutulog na parang kabilang na sa mga anak niya. Ganun niya kamahal yung babaeng tupa niya. Merong dumating na manlalakbay sa tahanan ng lalaking mayaman. At ayaw niyang kumuha sa mga tupa niya o mga bakahan para katayin at ihanda sa bisita niya. Kung hindi ang ginawa niya, kinuha niya yung nag-iisang tupa nung lalaking mahirap, yun ang kinatay niya at inihain dun sa kanyang bisita. Nung marinig ito ni David, agad na nag-alab yung kanyang galit at ang sabi niya, habang nabubuhay ang Panginoong Diyos ang gumawa sa bagay na ito, ay tiyak na mamamatay. Hinusgahan kaagad ni David. Ang sabi ni Nathan sa kanya, David, Thou art that man. Ikaw yung lalaking yun. Niligtas ka ng Panginoong Diyos sa kamay ni Saul. Binigay sa iyo ang trono ni Saul. Naging hari ka ng Israel at ng Judah. Binigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Pinagpala ka ng Panginoon. Buong tahanan ni Saul binigay sa iyo. Pati mga asawa ni Saul binigay sa iyo. At ito ang iyong isinukli. Yung nag-iisang asawa ng iyong sundalo, kinuha mo pa. Pinapatay mo si Uriah para maging asawa mo yung asawa niya. Kung sinasabi mo na ang lalaking gumawa nito ay kailangang mamatay, you are that man. Ikaw yung lalaking yun, David. Gusto ko pong makita nyo
yung ilang mga bagay na pwede nating matutunan sa buhay ni David. Of all the character in the Bible, David was the man after God's own heart. Pinakamalapit sa puso ng Diyos, and yet, he made a mistake in his life. Number one na gusto kong tingnan natin, the confrontation of David's sin. Ang sabi niya sa verse 7, "And Nathan said to David, Thou art the man, thus saith the Lord God of Israel, I anointed thee king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul." Mula nung nagkasala si David sa Panginoon ng adultery, ng drunkenness, at ng murder, hindi kaagad siya kinonfront ng Diyos sa kasalanan ng yun. Hindi siya kaagad pinarusahan ng Diyos sa kasalanan ng yun. Nagpalipas ang Diyos ng 2 taon bago niya kinonfront si David. Why? Because David is being given a chance to confess and to repent of his sin, but he did not. And when the time was right, God sent Nathan to David to confront him of his sin. Si David mismo, galit sa kanyang ginawa. In Numbers 32:23, the Bible says, "But if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure, your sin will find you out." Maaring akala ni David na pagtakpan na niya yung kasalanan niya. Ano ba yung kasalanan ni David? In 2 Samuel chapter 11 records the sin of David. Panahon ng pakikipagdigma, pinadala ni David yung kanyang mga sundalo sa digmaan, pero naiwan siya sa palasyo. At nandun siya sa bubungan ng kanyang palasyo, tinitingnan ng kanyang nasasakupan, at meron siyang nakitang isang babaeng naliligo. Pinatawag niya yun, sinipingan niya. Yung asawa ng babaeng yun ay isa sa mga sundalo ni David. He committed adultery with Bathsheba. Nung nagbunga yung kanyang pagkakasala, pinatawag niya yung asawa ni Bathsheba. Nilasing niya sa kanyang palasyo at pagkatapos ay pinauwi. Pero hindi umuwi, natulog sa tarangkahan ng palasyo. Kinamagahan, pinatawag ito ng hari, hindi ka umuwi. Sabi ni Uriah, hindi ko magagawang umuwi, sumiping sa aking asawa habang ang mga kasama ko sundalo nakikipagdigma. Gumawa ng sulat si David, ibinigay sa kamay ni Uriah, ibigay mo ito sa iyong kapitan, si Joab. Nung mabasa ni Joab yung sulat nakalagay doon, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng digmaan at sa kainitan ng laban, iwan niyo siya. Namatay si Uriah. So ano yung mga naging kasalanan ni David? First, adultery. Drunkenness, then murder. Nagbunga yung kasalanan niya kay David. Kaya pinapatay niya si Uriah para takpan yung kanyang kasalanan. Akala niya naging tagumpay siya sa pagtatakip at pagtatago ng kanyang kasalanan. But after 2 years, God confronted him. God sent Nathan. Maaring minsan sa tao, nalilin lang natin ang tao. Maaring itago natin yung mga pagkakamali natin sa buhay, pero hindi sa Diyos. Dahil lang sabi ng Bible, your sin will find you out. Tinitiyak ko sa iyo, matatagpuan ka ng iyong kasalanan. Malalaman at malalaman ang kasalanan mo. Mabubunyag at mabubunyag ang iyong pagkakamali. Hindi mo ito matatago habang panahon. Alam nyo ba na merong sakit na hindi mo kaagad malalaman sa iyong katawan?
Merong sakit na kung tawagin natin ay human immunodeficiency virus. Ito ay isang klase ng virus na natatransfer sa katawan natin mula sa katawan ng ibang tao. Human immunodeficiency virus, isang klase ng virus na ang ina-atake niya ay yung immune system natin. Yung immune system natin, ito yung defense mechanism ng ating katawan para labanan yung mga foreign elements na pumapasok sa katawan natin upang sa ganun ay hindi tayo magkasakit. At itong virus na to, kapag na-infect tayo, pumasok sa katawan natin, aatakihin niya yung immune system natin, babagsak ang yung immune system. Madali ka ng kapitan ng sakit. Minsan, simpleng sakit lang, hindi mo kayang labanan. Umabagsak ang yung katawan sapagkat bumagsak na yung immune system mo. Human immunodeficiency virus, in short, AIDS-IV. Yung advanced stage ng AIDS-IV ay tinatawag na po nating acquired immunodeficiency syndrome or AIDS. Once na na-infect ka, hindi mo kagad malalaman na infected ka. Sometimes it will take weeks, months, or even years. Yung mga magaganda ang immune system, it will even take them 10 years bago nila malaman infected sila ng HIV. Biruin mo yun? Na-infect ka ngayon. For how many years, wala kang nararamdaman, okay lang. After 10 years, magsusulputan natin iba't ibang mga sakit sa katawan mo. Papacheck up ka, dadiagnose ka, then makikita mayroong HIV sa iyong katawan. Which, nakuha mo 10 years ago. Biruin mo yun? So tama yung Bible nung sinabi niya, be sure, tinitiyak ko sa iyo, your sin will find you out. Wala tayong matatakasan sa Panginoon. Hahabulin at hahabulin tayo ng kasalanan. When God confronted David, akala ni David, nagtagumpay siya for 2 years sa pagtakpan niya yung kanyang kasalanan. But God confronted him at nireveal ng Diyos yung kanyang kasalanan. Kung may mga kasalanan po tayong inalagaan sa mga puso natin, may mga kasalanan tayong ginagawa secretly, maaring na itatago natin, but time will come, i-reveal yan ng Diyos. I could only imagine yung guilt na nararamdaman ni David sa tuwing titingnan niya sa mata si Bathsheba. Bathsheba knows the sin. David knows the sin. Joab knows the sin. Or probably few of the servants in the palace knows the sin. David knows the sin, and I'm sure, alam ni David na alam ng Diyos yung kasalanan niya. And for 2 years, walang ginawa ang Diyos sa kanya. Maaaring inisip niya na inignore ng Panginoon, I am a man after God's own heart. Favorite ako ng Panginoon. But after 2 years, God confronted him. Imagine that time. Meron kang kasalanan na tinatago, walang joy sa puso. Parang multo yun na gabi-gabi na lang pag natutulog ka, hindi mo alam kung anong mangyayari kinabukasan. Hindi mo alam kung sinong makakaalam pa ng kasalanan mo. But you know, pero alam nyo ba, every time na nagkakasala tayo sa Diyos, katulad ng inawit ni Brother Jacob kanina, God always feels the pain of that nail being driven on his hands and on his feet every time we commit sin. Ang sabi niya sa verse 2, seems I'm so good at breaking promises, and I treat His precious grace so carelessly, but each time He forgives, what if He relives the agony He felt on that tree? Does He still feel the nails every time I fail? Can He hear the word, the crowd cry, crucify again? And I, causing Him pain, then I know I've got to change.
I just can't bear the thought of hurting him. Every time you commit a sin, you are causing him pain. Every time he forgives you. Of course, like all other sin, there is the consequences of David's sin. Verse 10, Now therefore, the sword shall never depart from thine house. This is a metaphor na binigay ng Panginoon kay David. The sword shall never depart from thine house. It does not mean na merong literal na espada na hindi mawawala sa bahay or pamilya ni David. It's a metaphor. Meron siyang sinisimbolize. The purpose and use of a sword is to inflict pain, to inflict hurt doon sa kanyang tatamaan. Parang sinasabi ng Panginoon kay David, David, there will always be pain in your family. I will inflict hurt in your family as a punishment for your sin. Was David forgiven? Yes. Kung kaya sinulat niya yung Psalms 32 and Psalms 51. He was forgiven, but the consequences of his sin, he must suffer. Dadanasin niya yung consequence ng kanyang kasalanan. Ano yung consequence naging kasalanan ni David? 3 direct consequences were inflicted upon David. Number 1, Nathan said the sword would never depart from David's house. This was fulfilled in the successive violent death of at least 3 of his son. Si Amnon, pinatay ni Absalom. Parehong mga anak ni David. Si Adoniah, pinatay din. Anak din ni David. Second, Nathan also prophesied to David that his own wives would be humiliated before all Israel. This was fulfilled when Absalom, isa sa mga anak ni David, lay with his father's concubines in the sight of all Israel. Doon sa tuktok ng palasyo, nagpahanda si Absalom ng isang malaking kama doon. At doon, sinipingan niya lahat ng asawa ni David na nakikita ng buong Israel. Isa sa mga anak ni David. Ginawa yun sa kanya. Sakit, di ba? Third, Nathan pronounced the fatal end of the son conceived by David's sin with Bathsheba. This was fulfilled 7 days after Nathan's judgment sentence. Yung bunga ng pagkakasal ni David kay Bathsheba, namatay. In fact, nag-fasting pa si David sa ikagagaling ng bata na to. Pero kinuha pa rin ng Panginoon. Hindi pa natatapos doon. Merong isang anak na babae si David. Isa sa mga asawa niyang pangalan ay Tamar. Tapos yung isang anak ni David din, si Amnon. Isa sa mga asawa niya. So parang step-brother, step-sister sila. Ni-rape ni Amnon yung kapatid niya, si Tamar. Si Absalom naman, nung malaman niya to, pinatay niya si Amnon. At pagkatapos, si Absalom, kinuha niya yung trono, puwersahan sa kanyang ama para maging hari. At si David, tumakbo, nagtago. Papatayin siya ni Absalom. Yung sabi ni Nathan, the sword shall never depart from thine house. Napakagulo ng pamilya ni David. Ang sabi ni Nathan sa kanya, nagpala ka ng Panginoon, ginawa kang hari, niligtas ka sa mga kamay ni Saul, bigyan ka ng kapayapaan sa iyong paghahari, at kung yan ay kulang pa, dadagdagan ko pa. Pero bakit mo ginawa ang kasalanan na ito? Then anong response si David? The confession of David's sin. Nakasulat sa Psalms 32 and Psalms 51, yung sa loobin ni David matapos na i-confront siya ng Diyos sa kanyang kasalanan. Sabi niya sa Psalms 32, Blessed is he whose transgression is forgiven,
whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Psalms 51. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee, thee only, have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desirest truth in the inward parts, and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that the bones which thou hast broken may rejoice. Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Ito yung nangyari kay David. After his confrontation, after the consequences were declared, he confesses his sin. It was too late. Kung noon pa sana, itinama na ni David yung buhay niya sa Panginoon. But he waited too long. At alam nyo yung judgment ng Panginoon, kung babasahin lang po natin yung pattern ng pagpapataw ng judgment ng Panginoon, it is up to the 4th generation. Ikaw na nagkasala, mararanasan mo yung consequences ng kasalanan mo. Pati yung anak mo, magdurusa because of you. At yung magiging anak ng anak mo, mararanasan din yung consequence ng iyong kasalanan up to the 4th generation. Pati yung anak ng apo mo. Yung anak mo, yung anak niya, yung anak ng apo mo, wala na silang kinalaman, mga inosente na sila, and yet, mararanasan pa rin nila yung consequence ng ginawa mo. That's the consequences of sin. Pati mga taong wala nang kinalaman dahil related sila sa'yo, pati sila damay. Yan ang nangyari kay David. Hanggang sa ika-4 na generation yung kasalanan. Meron pong isang bata, notorious na sinungaling. Yung tatay niya, gusto niya turuan ng leksyon ng batang ito. Ang sabi niya, every time na mahuhuli kitang nagsisinungaling, ito yung mga pako, magbaon ka ng pako dun sa bakod natin sa harap. In one day, nahuli siyang nagsinungaling 32 times kagad. In one day, 32 na pako kagad, ibinaw niya dun sa bakod. Hanggang isang araw, napansin ng bata, puro pako na yung bakod nila. Sabi niya, ganito na ba ako talaga kasama? Dad, I want to change. What can I do? Okay. Don't lie, tell the truth. Every time na magsasabi ka ng totoo, I want you
to take out one nail from the fence. Pumunot ka na isang pako doon. Every day, merong nababawas na pako sa bakod. Hanggang naubos na lahat ng mga pako sa bakod. Ang sabi ng father, my son must have been proud of himself. Wala nang pako doon sa bakod. Pero nakita niyo yung anak niya, umiiyak. Sabi niya, what's wrong? Wala nang pako sa bakod. What's wrong? You've changed. Sabi niya, no. Wala na yung mga pako. Pero yung mga marka nandun pa. Maaring natanggal natin yung mga pako, pero yung mga marka, hindi na natin matatanggal. They will be there forever. Alam niyo ba kung anong nagagawa ng kasalanan sa atin? Pwede tayong patawarin ng Diyos. Pwede tayong patawarin ng tao. Pero yung pain, yung guilt, yung shame, the scars will remain. So anong challenge natin ngayong umaga? Make your life right with God. Huwag mo nang dagdagan yung mga pako mo sa bakod. Huwag mo nang dagdagan yung mga maiiwan na mga marka pa doon. Isara mo na ngayon yung pagbabaon ng pako. Start right. Kung meron mang mali, confess natin sa Panginoon. Upang ang Diyos muli niyang maibalik yung joy sa mga puso natin. Alam niyo, ang pinakamahirap sa naglilingkod sa Panginoon, minsan ginagawa nating maskara yung ministry. Nakala ng iba, napaka-spiritual natin, close tayo sa Panginoon dahil nagsaserve tayo. Ginagamit nating maskara yung ministry. But God knows the heart. Lilingkod tayo pero walang joy. Para maibalik ng Panginoon yung joy na yon, yung kagalakan sa puso natin, yung alab at yung passion sa pagmiministeryo, tama natin ang sarili natin sa harapan ng Panginoon. Kung galit tayo sa nagdakaw sa motor na yon, isang motor lang yon, mas lalo tayong magalit sa sarili natin. Mas marami tayong ninakaw sa Diyos.